Okay guys, so welcome to the vlog. Ngayon gamit ko si NK400. Siguro pag-usapan natin kung si NK400 ba ay ideal as a beginner bike. So ito yung mga provide kong mga pointers. This is just my opinion, okay? Based on my experience, tsaka sa experience ko nga sa bike, given na pinag-practice ko sa wife ko. So kung ikaw naghahanap ka ng first 400cc bike mo, tapos wala kang experience, for me, hindi ko siya ma-recommend. Maliban na lang kung matangkad ka. Kasi kung maliit ka, let's say mga 5'5" below, tapos wala kang experience sa manual motorcycle, mahihirapan kang gamitin si NK400. And bakit naman? Bakit kaya? Kasi unang-una yung seat height niya mataas nasa 815 or 20 ba? So tapos bukod sa mataas, ang pinaka hurdle mo dito o yung challenge mo is yung weight. Okay, so kung maliit ka na tapos wala kang experience sa motor, tapos samahan mo pa ng napakabigat na 200 something 10 kilograms na bike, nako, yun, disaster yun kung Kaya siguro kung mag-aaral ka muna, like formal driving school, yun pwede. Pero as from scratch, from zero, hindi siya ideal. Again, this is just my opinion ko lang. Kasi pinatry ko siya sa wife ko. Ito example ko pinatry ko siya sa wife ko. Yung wife ko 5 flat. Okay? Nadadrive naman niya si RC250. Kaso nung sinampa niya to, hirap na hirap siya kasi bigat daw. Tapos sobrang tiptoe siya. Yun, muntik na nga kaming matumba nung nagpa-practice kami dun sa isang open space na sementero. Buti na lang talaga nakakapit ako dun sa pillion seat na hawakan. Ayun, talagang gumano na yung bike. Buti na napigilan niya, tapos nabuhat ko. So kung ikaw, especially babae ka, mga less than 5 feet below yung height mo, mahirap siya. Pero again, lahat naman ng bagay napapag-aralan di ba? Lahat naman yan, pag nakasanayan mo at natutunan mong pag-aralan, magagamay mo din. So kung yun talaga yung factors niya, yung height tsaka yung weight, kasi napakabigat niya para sa 400cc. Pero yun nga, depende na lang yan sa reason or decision mo kung bakit ka kukuha ng NK400 kung beginner ka. Pero yun nga, overall maganda yung bike kasi pag umaandar naman siya, magaan siya, magaan siya pag maandar ka na. Tapos ano ba? Yun, magasarap siyang gamitin. Tapos yun pala, yung pa-practice din yung asawa ko, rin siya dun sa preno kasi ang lakas daw. Sabi ko, babe, malakas talaga preno niya kasi hindi ko alam kung anong size ng diameter ng brake niya. Double disc brake yan. Tapos yung yung response ng throttle, naninibago siya dahil kay RC parang medyo, kumbaga mas tame pa yun. Ito daw talagang parang lamdam na yung torque, so medyo aggressive. Yun lang naman yung mga pointers na pwede kong ibigay kung i-consider mo si NK400 as a first 400cc bike, kung wala kang experience saka medyo kinapos ka sa height. Pero yun nga, again, tulad ng sinabi ko, lahat naman yan ay napapag-aralan. Tapos ano pa ba yun lang naman. At saka isang factor din ito kay NK, napakainit pala, grabe. Ramdam na ramdam ko sa binta yung init. Ang init niya. Pero kaya naman. Siyempre lang, talagang sanayan lang. Lalo pa ngayon, summer. Nako, napakainit. Tulad yan, yung stop na ganyan. Yan usually yung mga
sa na out of balance. Pero in terms of price naman, okay na rin naman si NK, kasi usually makakabili ka na ng mga version 3, 140, 150, depende na lang yun sa kung paano maalaga yung may-ari tsaka yung Odo. Okay naman din siya. So far nag-enjoy naman ako siyang gamitin, kasi nung ano ko siya pag nilalabas ko siya tsaka yung si Z9, parang feeling ko nga mas mabigat pa to kaysa kay kay Z9. Yun talaga yung reklamo ng mga tao, yung weight. Totoo siya. So yun na yung kailangan mong sanayan. Ngayon pupunta ako sa hardware kasi may kailangan akong bilhin para sa bahay. So time for NK, kasi wala rin ORCR pa si Z9 so tenga muna siya. So yun nga, so yun yung mga, yun naman yung mga factors na i-consider mo kung kukunin mo si NK400 as your first 400cc bike at kung wala kang experience. So yun lang, hopefully makatulong yung information na yun sa mga tao na pinag-iisip pa bumili ng NK400. So thanks guys for watching, and see you sa next vlog.